balitang pang-emergency si Ji Huangyi, ang pinakamayamang lalaki sa Yunhai, ay biglang nagkasakit kaninang umaga. Posibleng cerebral thrombosis, inilipat na siya sa sanatoryo ng Huacheng. Malubha ang thrombosis ng pasyente. Sobrang daming bara sa utak at malalim ang lokasyon. Wala nang paraan para maalis ang bara. Sa posisyong ito, kahit gumaling, madaling maparalyze, magmadali tayo at i-transfer siya. Ay transfer? Ito ang pinakamayaman sa Yunhai, kung talagang ililipat siya. Baka bugbugin ka ng vice-dekano mo. Paano kung magkaroon ng problema sa daan? Sino ang mananagot? Tigil na sa kalokohan. Sa ngayon, si Dr. Lee lang ang may kakayahang magbigay ng pag-asa, Xiao Wang. Tingnan mo kung bakit hindi pa dumarating si Dr. Lee. Sige. Nandito na si Dr. Lee. CT, tibok ng puso at ang blood pressure ng pasyente. Dr. Lee, ito ang CT scan ng utak ng pasyente. Blood pressure 165, heart rate 170 kada minuto. Hindi naman ganoon kalala. Mabisa ang acupuncture para sa dugo. Ang tapang old Lin, kaya ba ito? Ang acupuncture mismo ay dapat mabilis, tumpak at walang atubili. Tingnan mo ang bilis ng pagtusok ng karayom ni Dr. Lee at ang mga acupuncture points sobrang tumpak. Ito lang. Hindi bababa sa 20 taon ng pagsasanay. At si Dr. Lee hindi ordinaryong tao. Isinilang siyang isang mahusay na doktor. Minana sa bawat salinlahi. Huwag mo siyang tingnan na napakabata pa. Pagdating sa kakayahan at karanasan, isa siyang maestro sa larangan ng tradisyonal na medisinang Chino. Ang galing naman ng karakter niya. Bakit siya pumunta sa atin? Narinig ko na pinunduhan ng dekano ang pag-aaral ni Dr. Lee noong doktor. Nanatili siya sa mababang posisyon para magbayad ng utang na loob. Ganito ba siyang klaseng tao? Kahit ang isang ospital ay hindi siya mapapalitan. Tunay nga bang isang nakatagong dragon sa kailaliman? Lumabas ang bara. Ang galing ni Dr. Lee. Huwag masyadong magalak. Hindi pa ganap na naalis ang bara sa dugo ng pasyente. Masyadong mataas ang blood pressure niya ngayon. Kailangang pababain. Gayunpaman, ang tatlong karayom na ito hindi dapat bunutin sa loob ng isang oras. Kung hindi, magkakaroon ng malaking problema. Anong klaseng malaking problema? Magbabalik ang chi at dugo mamamatay sa loob ng 3 minuto. Ay, Dr. Lee, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko talaga ang tatlong ito. Ang karayom ay hindi papayagang may lumapit sa pasyente. Hello, Dr. Lee. Ako si Wang Min, ang dekano ng Huateng Sanatorium. Ano na ang pasya mo sa naunang proposisyon? Basta't payag kang sumali sa aming Huateng Sanatorium, handang palitan kita ng 51% absolute control bilang vice-presidente. Paumanhin, Dekano Wang. Mabait sa akin si Liu. Hindi muna ako nag-iisip ng ibang oportunidad. Salamat. Dr. Lee, talagang inaasahan naming sumali ka sa amin. Sige, kung yan ang gusto mo, ako mismo ang susundo sa'yo. Kumusta? Doktor, kumusta na ang tatay ko? Ginoong Xiao Huang, bumuti na ang kalagayan ng pinakamayaman sa Huang. Heto ang reseta. Kunin mo ito at iprito ayon sa nakasulat sa itaas. 2, maaga o late. Pagkatapos, magpahinga ng mabuti. Pagkatapos ng 3 buwan, gagaling na ang sakit sa gamot. Magkano ang magagastos dito? Isang sesyon ng akupuntura, 15. Ang bayad sa disinfection at pagbisita ay mga ilang daang piso. Kung sa ospital ka bibili ng gamot, mas mahal. Kung sa labas ka bibili, mga 20 piso ang isang pares. Lahat-lahat wala pang 1,000 piso. 1,000 piso, Dr. Lee. Nagkakamali ka ba? Ang gamot sa alta presyo ng tatay ko sa mga nakaraang taon, lahat iyon 10,000. Ikaw, Ginoong Xiao Huang, sana'y igalang mo ang aking propesyon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kang magpahatid sa iba para magpagamot at magigising na ang iyong ama. Iminumong kahi kung magpakulo ka na ng gamot. sige, pupunta na ako. Lee Yuan, tinanggal ka na. May nagulat sa Lee Yuan na nagtatrabaho ka para sa stock trading. Heto ang ebidensya. Tinatanggal na kita bilang Vice Dean. Dean Lee, kung tama ang pagkakaintindi ko, ito ay isang electrocardiograma. Hindi ito chart ng stocks, di ba? Okay, kahit na ito ay isang electrocardiograma, paano mo ito ipapaliwanag? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? May mukha ka pang magtanong kung ano ang ibig kong sabihin? Ito ang performance report ng kumpanya para sa unang kalahati ng taon.
Ang net profit ng Western Medicine ay 70 million, negative profit na 7 million. At narinig ko mula sa ibang mga doktor, madalas mong pinapabili ang mga pasyente sa labas ng gamot. Totoo ba ito? Dean Liu, doktor lang po ako. Responsable lang sa paggamot ng mga pasyente. Wala akong kinalaman sa kita ng ospital. Bukod pa riyan, ang pagpapabili ko sa pasyente sa labas ng gamot ay naprubahan din ng iyong ama. Hahaha, nakakatawa, retirado na ang tatay ko. Ibinigay na nila sa akin ang ospital. Ngayon, ako ang may huling salita sa mga patakaran ng buong nursing home. At ang mga basurang tulad mo. Dapat matagal nang tinanggal. Umalis ka sa departamento ng Chinese Medicine. Sabi mo basura ako. Oo, bilang empleyado, hindi ka nagre-reseta ng gamot. Ano pa ang hindi basura? Dr. Liu Mei, ang puso ng mga magulang napakahirap na para sa ordinaryong tao ang magpagamot at bumili ng gamot. Pinapalala mo pa ang sitwasyon nila. Mayroon ka pa bang medical ethics? Hoy medical ethics, Li Yuan, meron ka pa bang ganong kataas na pangarap? Sayang lang, nasa nursing home ako, hindi ito charity. Hoy, iyang mga mahihirap, wag nang magpagamot kung walang pera. Hindi ba mas mabuti pang manatili sa bahay at mamatay na lang sa perang yon? Paano mo nasabi yan? Sasabihin ko sa'yo, pumunta lang sa aming nursing home. Ang tupang papatayin, ibigay mo ang gamot na magagamit ko. Ibigay mo ang gamot na hindi epektibo, basta't hindi mamamatay. Pwede mo yang i-prescribe sa akin. Gawin ang lahat ng proyektong kaya kong gawin. Huwag mong subsuban ang dugo nila ng ganito. Sino ang magbabayad sa kagamitang binili ko ng milyon-milyon? Liu Mei, tumahimik ka. Ako ang tatahimik, Liwan, yung basura mo. Sasabihin ko sa'yo, hindi lang kita tatanggalin, kundi bubuwagin ko ang buong departamento ng Chinese Medicine. Pagbubuwag sa departamento ng Chinese Medicine. Dean Liu, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng detention ng Chinese Medicine Department? Siyempre alam ko, isang tambakan ng mga basura. Wala namang ginagawa buong araw. Ang alam lang ay magbigay sa mahihirap. Mula nang ako ay maging dean hanggang ngayon, wala pang isang karagdagang gamot ang naibenta. Wala talagang naitulong sa nursing home natin. Kung hindi ka basura, sino ang basura? Liu Mei, ang sama ng bibig mo. Alam mo ba, lahat sa buong Chinese Medicine Department ay narito ng buong sigla. Alam mo ba, sa nakalipas na 3 taon ng Department of Traditional Chinese Medicine, ilan na ang mga dignitaryong na-recruit ninyo? Eh ano naman ang silbi ng mga dignitaryo? Mas mahal ang Western Medicine. May presyo ang mga gamot. Ang TCM ay nakatuon sa pag-aayos ng katawan. Kung hindi dahil sa lahat ng ito na naaayos dito, sa tingin mo saan galing ang napakataas na kita ng Western Medicine Department ninyo? Tigilan mo ang kakabulahan dito. Isa pa, hinahayaan ang pasyente na bumili ng gamot sa labas. Ito ang sinabi ko sa tatay mo. Ang mga mahihirap ay nagpapakahirap buong buhay nila. Paano sila magkakaroon ng ganito karaming pera para magpagamot? Ano ang kinalaman nito sa akin? Maging mayaman. Nagre-reseta rin naman ako ng gamot ng normal. Bakit hindi ka nakinabang sa ospital? Lahat ito ay sinabi ko sa tatay mo. Isang huling bagay ang sasabihin ko sa iyo. Ang tatay mo ang nagmakaawa sa akin na pumunta rito. Ang mga kondisyong ibinigay ay, ang kapangyarihan sa pagpepresyo para sa mga pasyente ay nasa akin. Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko ang tatay mo ngayon din. Kung papayagan niya akong umalis, aalis agad ako. Kung makikipag-away ka, sino ang matatakot sa'yo? Hello, pansamantalang hindi maabot ang tinawagan. Hello, pansamantalang hindi maabot ang tinawagan. Tama na, Liwan. Wala ka bang hiya? Ibalik mo ang tatay ko, pakiusap. Kung hindi ka sinuportahan ng tatay ko para makapag-aral, mayroon ka bang kinabukasan? Sasabihin ko sa'yo, ang ibig sabihin ng tatay ko ay tinanggal ka ngayon. Buti na lang bago ako dumating, ginamit ko ang telepono ng tatay ko para i-block itong si Liwan. Kung hindi, tiyak na magiging sentimental ang tatay ko. Paano mangyayari iyon? Matigas ang ulo, may magtanggal ng damit niya para sa akin, at ang badge niya. Ano ang ginagawa ninyo? Tigilan ninyo yan. Anong ginagawa mo? Tumahimik ka? Ano ba ang gusto mong gawin? Hello, Matandang Lin. Naglilinis lang ng mga bukbok sa nursing home. Kumusta na ang kalagayan ni Huang Shoufu? Medyo matatag pa rin ang kalagayan. Pero Dean Liu, baka may mali kang pagkakaintindi. Paano naging bukbok sa ospital natin si Liwan? Tiyak na may pagkakamali. Matandang Lin, hindi mo kailangang maawa sa ganyang klaseng tao. Alam kong katulad ka ng tatay ko, mabait kapag tumanda na. Pero, nandito kami. Ang mga pribadong nursing home ay may sariling patakaran. Mas mabuting tingnan mong mabuti si Huang Shoufu. Huwag mo nang isipin ang ibang bagay. Ito. Li Yuan, bilisan mo at umalis ka na. Liu Mei, pwede mo akong tanggalin. Buhin ang Department ng Traditional Chinese Medicine. Pero kailangan mong hintayin munang matapos ang paggamot ng TCM Department sa pasyente. Sa kabuhin? Bakit bubuwagin ang department ng TCM? Hindi pwedeng gawin ito ni Commander Liu. Li Yuan, tumigil ka na sa pagpapanggap dito. Dahil kung ako'y may lakas ng loob na buwagin ito, handa na ako. Dr. Yang, pwede ka nang lumabas ngayon.
Ipakikilala ko sa inyo. Ito si Dr. Yang Zhengrong Yang. Simula ngayon, siya ang mamamahala sa Chinese Medicine Department. Kasabay nito, muling itatag ang Departamento ng Integration ng TCM at Western Medicine. Gagamit ng panlabas na physiotherapy at panloob na therapy. Ang TCM conditioning ay pandagdag lamang. Ang Western Medicine ang pangunahing gamutan. Inaasahang mareorganisa ang departamento at makakamit sa loob ng susunod na 3 buwan. Ang paglampas sa buong taong kita ng West. Li Yuan, ano pa ang masasabi mo? Panlabas na physiotherapy at panloob na therapy. Hindi sa ilalim ng balat kayo ng TCM conditioning para lang magreseta ng mas maraming gamot at kumita. Liu Mei, pera lang ba ang nasa isip mo? Nakakatawa. Sa sweldo sa nursing home, huwag mong isipin si Liu. Nagsasalita ka pa rin ng walang basehan dito. Kung tunay kang magaling, bakit hindi ka na lang magbukas ng sarili mong maliit na klinika? Libreng konsultasyon. Para matulungan ang mga mahihirap na walang pambayad sa doktor? Ikaw. Si Dr. Yang ay isang bukbok na katulad niya. Sayang lang ang oras mo sa pakikipag-usap sa kanya. Mas mabuting tingnan mong mabuti si Huang Shoufu. Yun ang mahalaga. Oo. Li Yuan, kung may hiya ka pa, sanay kusa kang umalis bago pa ako lumabas. Huwag mo akong pilitin na tawagin ng seguridad. Hindi pwedeng tanggalin ng chairperson si Dr. Lee. Tiyak na may mali dito. Kailangan kong tawagan ng dean para malaman. Matandang Lin, ano? Dean, Hindi maganda ito. May nangyari kay Wang Shoufu. may nangyari kay Huang Shoufu. Dean, ibababa ko muna. Ano? Li Yuan, hintuin mo ako. Anong problema? Ikaw ba ang naglagay ng 3 karayom sa ulo ni Huang Shoufu? Oh, ako ang naglagay. Anong nangyari? Anong problema mo? May mukha ka pang magtanong kung anong nangyari. Alam mo bang may blood clot si Huang Shoufu? Ikaw ang gumawa nito. Kung sakaling magka-problema, pinakamabuti nang maparalyze lang siya, pinakamalala, brain death. Gusto mo bang ipahamak tayong lahat? Mga ignorante. Naglagay ako ng silver needle sa meridian niya. Tapos, 2 pang karayom sa tongtian at Chengling points niya. Mabubuhos ng epektibo ang pamumuo ng dugo. Paano magkakamali iyon? Buhay pa siya. Bakit hindi ka na lang pumunta sa langit? Kauma pa rin si Huang Shoufu hanggang ngayon. Kung patagalin pa, kahit gumaling, vegetative state na lang siya. Dali, bunutin mo na ngayon ang 3 karayom na yan. Kailangan na ng surgery. Hindi mabubunot. Kahit gusto mong bunutin, kailangan pang maghintay ng kalahating oras. Kung hindi, magkakamalaking problema. Malaking problema? Sa tingin ko, may masamang balak ka. Gusto mong isama sa pagkamatay mo ang buong ospital. Sige, ayaw mong bunutin. Di ba? Ako na ang bubunot. Hindi mabubunot. Li Yuan, nakikita ko talagang masama ang intensyon mo. Ganyan talaga ang tatay ko, isang palakang mapagbalat kayo. Lumabas ka na ngayon din. Liu Mei, alam kong galit ka sa akin, pero talagang hindi mabubunot ang karayom na ito. Kung hindi, mamamatay ang pasyente sa loob ng 5 minuto. Kahit ang mga Diyos, hindi na siya maliligtas. Li Yuan, napakawalang hiya mo. Hanggang ngayon, nanloloko ka pa rin. Lumabas ka na ngayon din. Umiwas ka. Li Yuan, hintuin mo ako. Tumigil ka. Hindi na pwedeng tanggalin. Mamamatay. Dr. Yang. Tuloy lang ang paghila. Li Yuan, baliw ka. Ito si Huang Shoufu. Kung may mangyari sa kanya, lahat tayo mamamatay. Li Yuan, talagang baliw ka. Puntahan mo ang gwardiya at ipahila mo siya para sa akin. Liu Mei, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo sa akin, pero hindi mo na pwedeng tanggalin. May pagkakataon pang iligtas si Liu Mei. Ikaw ang may problema. Patingin nga kung gaano kagulo. Liu Mei, pwedeng ako naman ang targetin mo. Ubuwagin ang buong Department of Chinese Medicine. Buhay ng tao ito. Kailangan mong tumigil sa pagloloko. Li Yuan, talaga bang nag-iisip kang ikaw ay isang himalang doktor? Ngayon, makikita ko kung gaano kagulo ang pagcupping. Hilahin mo ako. Hindi pwede. Umalis ka sa daan. Umalis ka sa daan at tumigil. Li Yuan, bitawan mo ako agad. Naniniwala ka bang papatayin kita? Guardia, guardia. Ihila mo siya pababa para sa akin ngayon. Umalis ka sa daan, tapos na. Hindi malakang dugo. Ay, Dr. Yang, anong nangyayari? Ito, hindi ko rin alam ito. Siguro siya ang gumulo. Binigyan ng kung ano-anong karayom si Huang Shoufu.
Li Yuan, mabuti ang trato sa iyo ng aming pamilyang Liu. Hindi ko inaasahang gagawa ka ng ganito. Sabi ko, hindi dapat bunutin ang 3 karayom na ito. 1 karayom ang nakapirmi, 2 karayom ang pumoprotekta sa pulso, 3 karayom ang nagtatakda. Pagkatapos mong kunin ang unang karayom na ito, pinanghinaan siya ng loob. Kung sa loob ng 10 paghinga ay hayaan mo akong muling magselyo, hindi masakit. Pero binunot mo ang pangalawang karayom ng dugo nito na nagdulot ng pagkalito sa kanyang chi at dugo. Kaya nasaktan ang pundasyon nito. Kung hahayaan mo akong muling magselyo, may 80% pang tsansa, pero kailangan mong bunutin ang huling karayom na ito. Ito ay sirang karayom. Ngayon, nawala na ang buhay niya. Kahit na ang mga Diyos ay dumating, mahirap nang iligtas. Ikaw ang pumatay kay Huang Shoufu. Anong 3 kalokohan? Matagal na akong nasa larangan ng Western medicine, hindi pa ako nakarinig ng ganitong paggamot. Dr. Yang, itay. Si Din Liu ang bumunot ng karayom. Mas maganda na ang kalagayan ni Huang Shoufu. Kung hindi lang dahil kay Li Yuan na nagkagulo rito kanina, baka ang sakit ni Huang Shoufu ay gumaling na sana sa ilalim ng aking paggamot. Muntik na akong malinlang sa'yo. Li Yuan, kayong dalawa, itapon ninyo siya sa ospital para paluin ko. Nakakadiring bagay. Ikaw ay mamamatay. Biglang bumagsak ang vital signs ng pasyente. Mangyaring iligtas agad. Mangyaring iligtas agad. Ano pa bang magagawa ni Dr. Yang? Din Liu, huwag kang matakot sa batang ito. Mag-ooperahan na ako ngayon din. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mabuti na lang maililigtas si Huang Shoufu. Salamat, mabilis na hinila palabas ni Dr. Yang siya. Linisin agad ang lugar, maghanda para sa operasyon. Anong gagawin? Anong gagawin? Kung may mangyari kay Huang Shoufu, tapos na tayo. Mamamatay ka na. May sakit ba talaga siya? Mamamatay na talaga si Huang Shoufu. Naipon na ang mga gamit ni na Mr. Liu at Li Yuan. Paalisin na ba natin siya ngayon? Ito, Liu Mei, bahala na si Uncle Liu kung gusto niya akong tanggalin. Pero bago ako umalis, payo ko pa rin sa'yo, tumawag ka na lang sa tatay mo. Kung hindi, hintayin mong dumating si Uncle Liu. Kahit anak ka niya, baka hindi mo rin kayanin ang galit niya. Xiao Mei, bakit hindi mo muna tawagan ng tatay mo? Tanungin mo kung may iba pang paraan. Halimbawa, may mga espesyalista ba sa ospital? Kung hindi, kung may mangyari man kay Huang Shoufu, hindi tayo patawarin ng anak niya. espesyalista. Xiaomei, anak, sa totoo lang, kaya nga sa loob lang ng 3 taon, ang aming sanatoryo ay naging number 1 sa Jiang Province dahil mayroon kaming Chinese doctor saint sa aming ospital. Traditional Chinese medicine sacred hands? Ang tao lang kasi na yon ay napaka-pribado, hindi nagpapahalata. Kapag ganap mo nang namamahala sa ospital, sasabihin ko sa'yo kung sino siya. Nakuha ko. Tay, alis na tayo. Turtle Sacred Hands pair. Nariyan ang Turtle Sage. Hello, Xiaomei. Hello, Tay. Naalala mo ba ang sinabi mo sa amin dati? May Chinese doctor sa ospital ko. Naalala ko nga, may nangyari ba sa ospital? Hindi maganda ang lagay ni Huang Shoufu ngayon. Kasalukuyang inililigtas. Sana'y magawa ng kamay. Inililigtas na ngayon. Bakit hindi mo siya hanapin agad? Ang sakit ni Huang Shoufu, siya lang ang makakapagligtas. Xiaomei, dapat mong sundin siya. Ano ang sinabi niyang gawin mo? Gawin mo yon? Huwag kang magalinlangan, naintindihan mo? Alam ko ang sinabi mo. Tay, pero hindi mo sinabi sa akin kung ano ang nangyari sa taong yon. Sino yon? Nariyan na siya. Ako yon. Ako yon. Oh, Kumusta na si Dr. Yang? Matagumpay na nailigtas si Din Liu na iligtas na ang mga tao. Totoo ba yan? Nailigtas na nga ba talaga? Bagaman medyo mahina pa rin ang pangkalahatang kalagayan ng katawan ng pasyente, pero ngayon nakakapag-isip na siya ng maayos at nakakapag-usap na. Pwede na kayong makipag-ugnayan sa pamilya niya para makapunta rito ang pamilya niya at makita siya. Dr. Yang, tunay nga kayong haligi ng ating ospital. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa ring National Medical Saint Li Yuan, pwede kang mandaya sa iba. Pero sa akin, hindi. Hindi mo ba sinabing dapat mamatay si Huang Shoufu at hindi raw maililigtas kahit ng Diyos? Din Liu, nabasa ko ang treatment manual ni Huang Shoufu. Ang treatment method nitong si Li Yuan para lang sa mga manggagamit na peke. Puro mga pamamaraang hindi pwedeng ilantad. Naririnig mo ba ako? Li Yuan, umalis ka na rito? Narinig mo na ba ang isang salita na tinatawag na flashback? Li Yuan, akala mo ba tanga ang lahat ng tao rito? Ikaw. hindi na kaya ni Din Liu, hindi na niya kaya. Old Lin, iginagalang kita bilang veterano ng Western Medicine Department. Ipinagmamalaki ka ng tatay ko at ako. Pero kung tutulungan mo pa si Li Yuan sa kanyang mga kalokohan, huwag kang magalit kung hindi ko napakinggan ang nakaraan.
Liyuan, ang lakas ng loob mong magpanggap na Chinese Dr. Saint? Umalis ka na. Sige, aalis ako, pero bago ako umalis, kailangan kong paalalahanan ka. Sa loob ng 5 minuto, mabilis na bababa ang vital signs ni Huang Shoufu sa loob ng 2 oras. Kahit Diyos. Gusto kong makita kung paano mo paglalabanan ang galit ni Huang Xiaoqiang at ang galit ng tatay mo. Sandali lang. Sandali lang, Dr. Yang. Ipaalam sa mga tauhan sa ngalan ng sanatoryo ng Liu. Bawal na sa buong industriya ang peking doktor na si Li. Kung may magpatuloy sa kanya, kalaban ko na siya. Dean Liu, hindi pwedeng ganyan. Napakabata pa ni Li Yuan. Kung maharang ang daan niya, wala nang kinabukasan si Li Yuan. Kung malaman man lang ng tatay mo, sisihin ka rin niya. Ang ganyang peking doktor, dapat talagang ipagbawal. Ang tatay ko, ako na ang bahala magpaliwanag. Talagang Dean Liu, mabilis kumilos, walang paligoy-ligoy. Paalisin agad si Li Yuan sa Department of Chinese Medicine. Ito ay utos ng Vice Dean. Anong nakakatawa? Tinatawanan ko ang katangahan mo. Hindi mo alam na malapit ka ng mamatay. Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko na ang totoo. Ako ang Chinese Dr. Saint na sinasabi ng tatay mo. Anong karapatan mong tawaging sarili mong National Dr. Saint? Kung tatanggalin mo lang ako, okay lang sana. Pero ang ginawa mo, ipinagkalat mo sa buong industriya na tinanggal mo ako sa sanatoryo ng Liu. Katawa-tawa. Sanatoryo. Tinanggal kita ano ngayon? Maniwala ka man o hindi, sa loob ng 3 minuto, magugulo ang lahat ng sanatoryo sa buong lalawigan. Sa loob ng 10 minuto, ang dean ng pinakamagaling na sanatoryo sa Jiangnan Province ay pupunta rito ng personal para hilinging manatili ako. Gusto kong makita, kapag nalaman ng tatay mo, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ano? Tanggalin agad si Li Yuan. Maganda agad ng regalo para sa akin. Pupunta ako ng personal sa sanatoryo ng Liu. Anong nakakatawa? Pinatalsik ni Liu si Li Yuan, ang Game Master. Pumunta na tayo agad sa Liu's. Oh, Ilabas siya. Ang tulad mong tao, karapat-dapat bang magpanggap na National Dr. Saint? Bagay ka ba? Talagang karapat-dapat siya. Karapat-dapat talaga siya. Sino ka? Ako ang assistant ni Dean Chen ng Castle Peak Sanatorium. Dr. Lee, paparating na ang aming dean. Dahil ayaw nila sa aming dean, nagpasya siyang personal na anyayahan ka na sumali sa aming Castle Peak Sanatorium. Ah, ito. Castle Peak Sanatorium? Iyan ang number 1 na sanatorium sa Jiang Province. Kahit sila, pumunta para kayain si Lin Yun, pambansang doktor ba talaga siya? Imposible. Talagang imposible. Li Yuan, napakasama mo talaga. Bakit naman ako masama? Para magpanggap na ikaw ang Holy Hand of Ghost Doctor, naghahanap ka pa ng tao para magtulungan kayong magpanggap. Ang gusto mo lang naman talaga, sumuko ako, di ba? Payagan kang umalis. Pero sasabihin ko sa'yo ngayon, ibinigay na ng tatay ko ng buo sa akin ng Lius. Isang hindi tunay na doktor tulad mo, hindi karapat-dapat ang ganitong paru-paro dito. Hindi tunay na doktor na paru-paro. Sa paningin mo, basta hindi sisingilin ng mataas ang pasyente para sa mga gamot, hindi tunay na doktor. Basta hindi mo iniisip ang pera ng pasyente. Hayop lang. Huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Ang mga nursing home para kumita. Bahala siyang mahirap o mayaman, pasyente ka ba rito? Paano kung wala siyang perang pangpagamot? Umuwi na lang siya. Tumigil ka. Liu Bei, tao ka pa ba? Ang tinatawag na doktor dapat ay maunawain, tumutulong sa mundo, at ikaw ang baho mo ng tanso. Sige, kung ganun ang gusto mo, hintayin nating dumating ang lahat. Tingnan natin kung may lakas ka pa ng loob na sabihin yan. Li Yuan, tumigil ka sa pagpapanggap. Gusto mo lang hintayin ng tatay ko para makiusap para sa'yo, di ba? May tao ba? Hatakin niyo siya palayo. Sino ang pinalalayas mo? Sino ang pinapalayas mo? Si Wang Min, dekano ng Huating Sanatorium. Si Chen Hai, dekano ng Castle Peak Sanatorium. Makilala ninyo ang banal na kamay ng dakilang siya, si Li Yuan, kita-kits, Ji Li. Imposible yan, si Chen Hai ang dekano ng Qingshan Sanatorium. Si Wang Min ang dekano ng Huating Sanatorium. Bakit nandito siya? G. Lee, alam namin pinatalsik ka ng isang babaeng bulag. Dumating agad ako. Nagpadala ako ng imbitasyon. Sumama ka sa amin. Walang talento ang batang yan, pero marunong tumanaw ng utang na loob. Kung sasama si Ji Lee sa amin sa Huating, handang-handa akong magbitiw bilang dekano at ibibigay ang kalahati ng shares. Ji Lee,
Ang aking Castle Peak Sanatorium ay handa ring magbigay ng kalahati ng shares. At kung gusto lang ni G. Lee, maaari kang magsilbi bilang Deputy Dean sa Imperial Capital Sanatorium. Wala akong talento, ang direktor ng Imperial Capital Sanatorium ay ang aking ama. Magre-retiro na siya. Basta't gusto lang ni G. Lee, pwede nang pirmahan ang kontrata. Pagkalipas ng 1 taon, gagawin ko ang lahat para maging pinakamahusay na doktor si G. Lee. Sa Imperial Capital Sanatorium. Imposible ito. 2 dekano? Nalilito ba kayo? Quack doctor lang yang si Li Yuan. Paano siya magiging isang banal na kamay ng Chinong medisina? Dekano Liu, bakit ka pa rin nagmamatigas? Hindi pwedeng peke yan. Hindi yan totoo. Isang salot ka. Paano siya magiging banal na kamay ng Chinong medisina? Peke yan. Siguradong peke. Gustong-gusto mong mamatay. Liu Mei, napakabulag mo. Hindi mo nakikilala ang isang dakilang tao. Ang bulag mo naman, hindi mo pa nakikilala ang dragon. Anong lakas ng loob mong hampasin ako? Hampasin ka, anong problema? Ininsulto mo ang banal na kamay ng Chinese medicine. Karapat-dapat sa'yo ang sampal na yan. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Liu Jianggo. Inilagay ko pa sa'yo ang bahay ampunan na to, ikaw. Wang Min, wag mong isipin na dahil din ka ng Huateng Sanatorium, matatakot na ako sa'yo. Hintayin mong magaling namin si Huang Shoufu. Ang Lius ang magiging #1 na sanatorium sa Jiangcheng. Tignan natin. Ang tanga mo naman. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung sino siya? Bakit hindi ko siya kilala? Playboy lang yan. Magandang pangalan lang ang hanging pot to save the world. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa dilim. Liu Mei, sasabihin ko sa'yo, wala akong pakialam kung ano ang nasa isip mo. Pero ang banal na kamay ng Chinese medicine ay hindi mo basta-basta dinudungisan. Ang taong nakatayo sa harap mo. Siya ang inapo ni Li Xuan, ang banal na doktor ng Great Xia. Si Li Yuan ang pinakamatalinong tao sa loob ng 500 taon. 3 taong gulang pa lang, marunong nang mag-pulse diagnosis. 5 taong gulang, marunong nang mag-observe ng qi. 7 taong gulang, kayang nang mag-diagnose ng pulse gamit ang hanging silk. 25 taong gulang pa lang siya ngayon. Naging national doctor na siya. Alam ba ni Liu Mei yan? Ilan bang tao ang gustong magpagamot kay Li Yuan? Alam mo ba, yung Liu family niyo nakapag-public offering sa loob lang ng 3 taon. Dahil lahat yan kay Li Yuan. Dinala niya ang napakaraming mahahalagang tao sa Liu Sanatorium niyo. Kung hindi dahil kay Li Yuan, kung hindi dahil sa ginoo mula sa Chinese Medicine Department niyo. Bakit ba napakaraming mayayaman sa Jiang Province ang pumupunta sa inyo para magpagamot? Akala ko talaga ang galing ng Liu Sanatorium niyo. Malaki ba ang mukha mo? Ikaw. Akala ko talaga ang galing ng sanatoryo ni Liu. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kung wala si Li Yuan, ang utot mo, Liu, ay hindi mabibilang. Imposible yan. Kung tunay nga siyang magaling, matagal nang na-transplant si Huang Shoufu. Pero paano ang katotohanan? Kung hindi ako bumaril, patay na sana si Huang Shoufu. Oo, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Sabi ng tatay ko, meron nga talagang banal na kamay ng doktor na insik sa ospital namin. Pero, hindi pwedeng siya yun. Exacto. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para lokohin kayo. Pero, kung talagang naniniwala kayong santo siya ng medisinang insik, iyon ang pinakamalaking katatawanan. Liu Mei, nagpapaloko ka pa rin. Hanggang ngayon, sinungaling pa rin ang tingin mo kay Li Yuan. Matagal nang sinabi sa amin ng tatay ko, kung totoo man or hindi, nasa akin yan. Imposibleng maging daluhas ng tradisyonal na medisinang insik si Li Yuan. Li Yuan, sagutin mo ang telepono. Hello, pansamantalang hindi maabot ang tinatawagan. Gusto mong tanggalin si Li Yuan? Talagang tatanggalin si Li Yuan? Ipapakita ko sa'yo. Xiaowang, bumalik ka agad sa ospital. Opo. Hanggang ngayon, si Li Yuan ay kasangkot pa rin sa usaping ito. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Nagpapanggap na ibang tao, nagpapatuloy sa paggamot. Kaya nga mabait ang tatay ko, pinanatili ka pa. Kung ako ang masusunod, matagal na kitang tinanggal. Liu Mei, sinabi lang sa'yo ng tatay mo na may doktor ng traditional na tsino sa ospital. Pero hindi niya sinabi kung sino ang banal na kamay ng traditional Chinese medicine. Eh ano naman, sino man siya, hinding-hindi ikaw yon. Ako ba? Malalaman mo pagdating ni Uncle Liu mamaya. Gusto kong makita kung paano mo haharapin ang tatay mo pagkatapos. Li Yuan, tumigil ka na sa pagpapanggap dito. Kung ikaw nga talaga ang himalang doktor na iyon, bakit hindi ikaw ang gumamot sa pinakamayamang si Chief Wang, si Dr. Yang ang gumamot? Tama. Una, nauna na akong tumira, sinira mo lang. At si Huang Shoufu ay hindi gumagaling. Sa halip, naghihingalo na siya. Kakagaling ko lang sa emergency room. Maayos pa si Guardian Wang. Ikaw pa ang nagsasabing mamamatay siya. Li Yuan, hindi ka lang walang kakayahan sa medisina, may masamang balak ka pa. Ginamit ko ang acupuncture para patatagin ang kanyang chi at dugo. At ikaw basta mo na lang binunot ang karayom.
Si Huang Shoufu ngayon ay nagpapakita ng huling sigla, kahit may konting pag-asa pa. Pero kung hindi ko ginawa iyon, oras na lang ang pagitan ni Huang Shoufu sa kamatayan. Katarantaduhan. Hindi maganda, hindi maganda. Hindi maganda, hindi maganda. Anong nangyayari? Anong nangyari sa pasyente? Nagising na ang pasyente, gusto kumain. Kain. Nagmamadali. Akala ko may nangyari sa operasyon ni Huang. Si Lin Yuan hanggang ngayon, ano pa bang kailangang pagtalunan? Kung hindi dahil kay Dr. Yang, ang paksyon ni Huang Shoufu matagal nang napagaling ng grupo mo. May mukha ka pang magpanggap bilang isang pambansang santo ng mga doktor. Li Yuan, talaga namang kinain mo ang abdo ng isang ambisyosong leopardo. May magpalayas sa akin. Tigilan mo si Liu Mei. Para sa pagkakaibigan naming dalawa ng tatay mo sa loob ng maraming taon, muli kitang pinapayuhan. Kung paalisin mo si Li Yuan, mauuwi sa pagkabagsak ng inyong pamilyang Liu. Dean Wang, tumigil ka sa pagsasalita. Kung talagang iiwan ni Liu Mei si Li Yuan, hindi maganda para sa atin. Ngayon, nag-aartista ka pa para sa sinungaling na ito. Hindi ba't gusto mo lang na may mangyari sa pinakamayamang si Huang? Sa pagkuha lang nito, makokopya natin ang sa amin. Bakit hindi ko alam ang nasa isip mo? Halika, palayasin mo siya rito. Pigilan mo ako. Pigilan mo ako. Tumigil ka na nga. Sino ang nagsabi sa inyong lumayo? Gusto mo bang mamatay? Ito ang ibig sabihin ng pinakamatandang babae. Umalis ka. Liu Mei, ito ang ibig mong sabihin. Oh, ibig ko ito. Tatay, ito ang ulat ng pagganap para sa nakaraang 3 buwan. Ang net profit ng Western Medicine Department ay malapit ng lumampas sa 100 milyon. Hindi lang hindi tayo kumita ng kahit 1 sentimo sa Chinese Medicine Department at nawalan pa ng milyon-milyon. May mali ba sa pagtatanggal ko sa gago na ito? Liu Mei, ikaw? Ginoong Liu, huwag muna kayong magalit. Unahin muna natin ang pagbabawal. Ano ang ibabawal? Kanina lang. Punong guro Liu kanina. Ipagbigay alam sa kagawaran ng tauhan na bawalan si Li Yuan. Ginoong Liu, bata pa si Li Yuan. Malapit ng bawalan. Paano ka na maglilikot sa hinaharap? Bawalan si Li Yuan. Li Yuan, huwag kang magalit. Hindi ko alam ito. Alisin ko na ang pagbabawal ngayon. Tiyak na bibigyan kita ng kasiyasyang sagot sa lahat ng ito. Ginong Liu, dahil hindi ito ang ibig mong sabihin, kung gayon, wala akong sama ng loob. Pero kailangan ko talaga ng kasiyasyang sagot. Tatay, bakit mo siya tinanong? Isa lang siyang salot. Sulit ba ito? Hindi mo talaga kukunin si Li Yuan. Gawin mong sarili mong anak. Pinunduhan mo ang kanyang edukasyon sa mga nakaraang taon. Isang kabutihan ang bigyan siya ng trabaho. Kung gagawin mo ulit ito ngayon, pinapamihasa mo lang siya. Tumahimik ka, tanga. Sinaktan mo nga ako dahil sa isang dayuhan? Hindi mo pa rin alam kung ano ang mali. Mali ako. Ano ang mali ko? Lahat ito para sa kabutihan ng aking kumpanya. Ano ang mali kong ginagawa? Ang tanga-tanga mo. Siya ang dalubhasang doktor ng China na sinabi ko sa'yo. Ano? Lumalabas na si Li Yuan ay isang dalubhasa rin sa tradisyonal na medisina ng China. Paano siya maging isang doktor ng China? Kung hindi dahil sa akin, napatay niya si Huang ang pinakamayaman kanina at ang kanyang mga pamamaraan sa medisina, ito ay mga pamamaraang panglupa lamang na hindi epektibo. Talagang imposibleng maging isang tradisyonal na doktor ng China. Ikaw, ano ka? Ang mga pamamaraan ni Dr. Lee ay mauunawaan din sa'yo. Isang basura. At ikaw, sabihin ko sa'yo, kung talagang tatanggalin mo siya, hindi aabot ng 3 buwan. Ang dahilan ay diretso itong mawawala. Sino sa tingin mo ang masama na tanggalin? Tanggalin si Li Yuan. Nababaliw ka ba? Paano kita napanganak na tanga ka? Matagal ko nang sinabi sa'yo. Talagang sarili mong ginawa. Imposible. Hindi ito totoo. Siya ay isang hayop. Hindi ito totoo. Ha. Sa tingin ko, ako si Liu Jiangguo. Hindi ko masasabing ako'y isang bayani sa mga tao, pero ako rin ang numero 1 sa Jiangcheng. Paano ako nakapag-anak ng tulad mo? Li Yuan, ako na ang bahala sa lahat. Kasalanan ng anak, kasalanan din ng ama. Kung may sama ka pa ng loob, ang mga hinihingi mo, lahat ng mga kondisyon mo, ipapangako ko sa'yo, okay? Tito Liu, dahil sa sinabi mong yan, gumaan ang pakiramdam ko. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis sa Liu's sanatorium. At bakit pa ako makikipagtalo sa isang babae? Sige. Tito Liu, kung papayag kang manatili ako rito, kailangan mong ipangako sa akin ang 3 kondisyon. Aray. Li Yuan, hindi lang 3 kondisyon, ipapangako ko sa'yo kahit 300 kondisyon. Tito Liu, huwag kang mag-alala. Makinig ka muna sa akin. Pag-isipan mo na lang mamaya. Okay, sabihin mo. Ito ang unang kondisyon.
Simula ngayon, ang lahat ng gastusin sa Liu's nursing home ay kalahati na lang. Ano ka ba? Ipapangako ko sa'yo. Ito ang pangalawang kondisyon. Gusto ko ang lahat ng kita ng Liu's nursing home sa nakaraang 3 taon. Ibigay lahat. Kunin mula sa mga tao, para sa mga tao. Tatay, huwag mong ipangako sa kanya yan. Okay lang. Okay, ito ang pangatlong kondisyon. Gusto kong tuluyan mong itakwil si Liu Mei. Lin Yuan, huwag kang magmalabis. Tito Liu, ito ang mga kondisyon ko. Kung ipapangako mo sa akin, mananatili ako at ililigtas si Huang Shoufu. Kung hindi ka sang-ayon, aalis na ako kaagad. Li Yuan, bago ka pa sang-ayon ang tito sa 2 kondisyon mo. Alam mo rin ang pangatlong kondisyong ito, tito, si Liu Mei lang ang nag-iisang anak ko. Hindi ko siya papayagang pumasok sa bayan. Kanino pa ako makikipag-usap? Hindi yan ang iniisip ko. Tito Liu, pag-isipan mo ulit. Pwede bang baguhin ni Li Yuan? Ito na ang pinakamababa kong kondisyon, Tito Liu. Ito na ang aking pinakamababang alok. May limitadong oras si Uncle Liu. Wala na akong magagawa kung maantala pa ito ng kaunti. Ito, Hindi naman talaga ako palalayasin ni Papa, di ba? Liu Mei, ako. Liu Jiangguo, talagang tanga ka. Ang anak mong babae ay hindi para sa negosyo at wala siyang mata. Na-offend si Mr. Lee. Ang ganyang klaseng anak ay hindi dapat ipinanganak. Sa halip, ako kailangan ding isaalang-alang. Papa. Tinwang, tumigil ka na sa pagsasalita. Kung papayag si Liu Jiangguo, hindi maganda para sa atin. Li Yuan, pwede bang bigyan mo ako ng 1 oras para mag-isip? Si Liu Mei ay anak ko pa rin naman. Nakikiusap ako sa iyo. 5 minuto lang, 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, hindi ko masisiguro na maililigtas ko ang Huang Shoufu. Kayong dalawa, ito ay sanatoryo ng Liu. Kung kayong dalawa ay naparito para magpagamot, malugod kayong tinatanggap ni Liu. Kung naparito kayo para manood ng eksena, hindi kayo tinatanggap ni Liu. Ano man ang aking piliin mamaya, mangyaring umalis muna kayo. Mr. Lee, ito ang aking personal na card. Laging bukas ang huwating para sa inyo. Oh, tama. Hindi pa ako kasal. Hindi ko alam kung handa si Mr. Lee. Kumusta, Mr. Lee, ang aking Castle Peak Sanatorium? Ay laging bukas para sa inyo. At meron akong nakababatang kapatid na babae. Kakauwas, taong gulang lang. Maganda na parang bulaklak. Kung handa si Mr. Lee, maaari kitang ipakilala. Paalam, Mr. Lee. Uncle Liu, mangyaring pag-isipan mo ulit ito. Old Lin, halina't magpahinga muna tayo. Sige. Papa? Papa, talaga bang tatanggalin mo ako? Xiaomei, napakalayo. Wala nang ibang pagpipilian si Papa. Chairman, talaga bang naniniwala ka ng ganito kay Li Yuan? Ano ang ibig mong sabihin? Tagapangulo, maayos na ngayon si Huang Shoufu. Pero sabi ni Li Yuan, tiyak na mamamatay si Huang Shoufu. Kahit na mga Diyos ay mahihirapang magligtas sa kanya. Pero nang dumating ka, sabi niya, naligtas na si Huang Shoufu. Sinong doktor siya? Sang-ayon ako pero naisip mo na ba? Sa totoo lang, gumaling na si Huang Shoufu at alam niya ito. Kaya pinalaki niya ang katotohanan. Tapos, humingi ng pabor. Opo, tatay. Sa tingin ko tama si Dr. Yang. Sumumpa siya dati na walang duda na mamamatay si Huang Shoufu. Ngayon maayos si Huang Shoufu. Bigla na lang niyang sinabing kaya niyang iligtas. Hindi ba't malinaw na magkasalungat ang mga sinabi niya? Pero itong bagay na ito, mas naniniwala ako. Hindi pwedeng walang nangyari? Tama ang pag-aalala mo, tagapangulo. Pero gusto ko pa rin kumbinsihin ka. O kaya ikaw mismo ang pumunta at tumingin. Kunwari kung may problema, di tanggalin mo si Xiaomei. Paano kung maayos naman? Maganda ang punto mo. Pero si Li Yuan ay isang chinong doktor pa rin. Tatay, ibig mong sabihin mas mahalaga si Li Yuan kaysa sa akin? Napakapusok niya noon. Gaano kalaki ang pinsalang na idulot niya sa kumpanya? Kahit na nagkamali ako, ang layunin ko naman ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Xiaomei, anak, lahat ng ito. Pero tagapangulo, sobra ka nang mag-isip. Paano kung tanggalin ko na lang si Li Yuan? Basta't maayos si Huang Shoufu, ang anak niya ay magbibigay din sa atin ng 10 bilyon. Kulang ka pa ba kay Li Yuan? Tagapangulo, negosyante ka. Si Li Yuan, kasangkapan lang siya para kumita ka. Naku, tatay. Sige, kunin mo sa akin ang inspection report. Kung talagang maayos, pwede nang hindi kailanganin si Li Yuan. Ikaw, puntahan mo at ibigay mo sa akin ang inspection report. Kung talagang ayos na, ayos lang kung ayaw ni Li Yuan ito. Sige. Tagapangulo. Makikita mo lahat ng indicators ay maayos. Mas malusog pa kaysa sa akin. Tagapangulo, tama ang hula ko. Sige. Mukhang matagal nang ginamot ni Li Yuan ang sakit ni Huang Shoufu. Sayang lang, ang bait-bait ko sa kanya. Pinaliktad niya ako at binantaan.
Tatay, ibig mong sabihin tatanggi ka sa kanyang kahilingan? Ngayong gumaling na ang sakit ni Huang Shoufu, paano ko kayang pabayaan ang anak ko dahil lang kay Li Yuan? Xiaomei, huwag mong isipin na masama ang loob ko sa pagpalo ko sa iyo kanina. Tungkol ito sa atin sa huli, sa buhay at kamatayan ng pamilya Liu. Kailangan mong tandaan, ikaw ang anak ng iyong tatay. Ikaw ang puso ng iyong tatay. Si Li Yuan, isang dayuhan pa rin. Huwag mong sisihin ang tatay. Tatay, paano ko kayang masisisi kayo? Si Li Yuan ang dapat sisihin. Nagpapanggap na isang santo. Malinaw naman na may kakayahan siya, pero hindi niya tayo tinutulungan kumita. Nagpapanggap ang tagapagligtas ng mundo. Akala mo talaga, mabuting tao siya. Tungkol sa Li Yuan na ito, kinukuha ang kita mula sa ating nursing home para gawing sariling reputasyon. Tagapangulo, wala na akong sasabihin pa. Nawalan ka ng hindi bababa sa ilang daang milyon na kita nitong mga nakaraang taon. Kung hindi dahil sa kahinaan ko noon, hindi ko siya bibigyan ng kapangyarihan sa pagpepresyo. Iba na ngayon. Nagpagaling tayo sa sakit ni Huang Shoufu. Tiyak na lalago ang pamilya Liu. Sayang, hindi magagamit si Li Yuan para sa akin. Tatay, huwag kayong mag-alala. May paraan ako para mapilitan siyang magtrabaho para sa atin. Kahit hindi siya magtrabaho para sa atin, hindi na siya makakabalik. Paano? Tagapangulo, Dean. Nandito na si Huang Xiaoqiang, ang anak ni Huang Shoufu. Sabi niya, bibigyan niya tayo ng 10 bilyong puhunan. Ano? 10 bilyong puhunan? Palagi bang nasan si Xiaohong? Nasa ward ang pag-aalaga, Huang Shoufu. Sige Xiaomei, alis na tayo. Munting matabang lalaki. Dean Liu, hahaha, ang galing ng ospital ninyo. Hoy, ang tagal na ng tatay ko, nagtiis sa sakit na ito. Hindi ko inaasahang magagamot ninyo siya. Wala na akong ibang sasabihin pa. Paano naman ako, si Huang Xiaoqiang? Hindi ako di naniniwala na abisuhan ko na ang finance department. Maglaan ng 10 bilyon. Suportahan ang inyong Liu's nursing home. Mr. Huang, ang aming Liu's nursing home, laging nakafocus sa tao. Tumutulong sa mundo. Panlabas lang ang pera. Narinig ko na ang Liu's Sanatorium ay unang-una ang medical ethics ngayong nakita ko. Totoo ngang karapat-dapat sa reputasyon nito. Dean Liu, huwag na kayong magsalita pa. Huwag ninyong tanggihan ang 10 bilyong pamumuhunan na ito. Ituring na lang na tulong ko si Huang Xiaoqiang sa mga ordinaryong tao. Kung ganoon, mas mabuting sundin na lang namin. Hahaha, Mr. Huang, may iba pa kaming gagawin. Mauna na kami. Sige, kayo na sakto. Pakakainin ko na ang tatay ko. Sana ay gumaling ka agad si Mr. Huang. Pagaling ka. Tatay, naipadala na natin ang 10 bilyong pamumuhunan. Sa bilyon-bilyong pamumuhunan na ito, kahit wala si Li Yuan, yayaman pa rin tayo habang buhay. Kung maikukulong natin si Li Yuan, yun ang pinakamabuti. Hanapin si Li Yuan. Tingnan natin kung gaano katagal siya magiging matigas ang ulo. Tara na. Li Yuan, Tita Liu, ano na ang naisip mo? naisip ko na. Nagpasya akong tanggihan ang iyong hiling. Sige, iginagalang ko ang desisyon mo, aalis na ako. At iba pa. Ano ulit ang gusto mong gawin? Leon, sa palagay mo babahay mo ito. Pumunta ka kung gusto mo. Umalis ka kung gusto mo. Ano ibig mong sabihin? Ano ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko ay, kung gusto mong umalis, ibalik mo ang mga benepisyong nakuha mo sa mga nakaraang taon. Ibalik si Tito Liu, ito ang ibig mong sabihin. Sabi ko na nga ba, hindi ako interesado sa pera. Ito lahat ang sahod ko sa nakaraang 3 taon. Halos 500,000. Ibabalik ko lahat ito sa iyo. Sandali lang. Paano? Liyuan, nakalimutan mo na ba? Meron kang non-compete agreement. Ang 500,000 na ito, sahod mo. Oo, pero malinaw na nakasulat sa kasunduan na kung magre-resign ka, ang halaga ng kompensasyon ay 500 million. Sa tingin mo ba tanga kami? 500 million? Paano nagkaroon ng ganyang kontrata si Dean Liu? 3 taong sahod 500,000. Kung aalis ka, magbabayad ka ng 500 milyon. Nakasulat ng malinaw. Peke pa rin ba ito? Old Lin, pwede bang tumahimik ka? Asikasuhin mo ang sarili mong negosyo. Maniwala ka man o hindi, itatanggalin din kita. Paano mangyayari iyon? Imposible iyon. Li Yuan, ito ay employment contract, pakipirma. Sige. Diretso mo na lang pirmahan. Proseso lang ito. Hindi makapaniwala si Li Yuan kay Tito. Paano ako pipirma? Liu Jianggo, niloko mo ako. Liu Jianggo, nagsisinungaling ka sa akin. Huwag mong sisihin si Ginoong Liu. Ipinakita sa iyo ni Ginoong Liu ang kontrata. Masyado kang mabilis magtiwala sa tao. Masyado kang bata. Malugi. Normal lang yan. Sige, Liu Jiangwo. Noong pinunduhan mo ang pag-aaral ko, nagpapasalamat ako sa iyo. Itinuring kitang parang ama. Hindi ko inasahang ganito ang trato mo sa akin. Li Yuan, anong sinasabi mo? Itinuring ka rin ni Ginoong Liu na parang anak.
Ikaw ang walang utang na loob. Huwag mo akong pagbintangan ng kawalang katarungan. Kung ako ay walang utang na loob, isusuko ko ba ang napakaraming oportunidad para manatili dito? Kung ako ay walang utang na loob, tutulungan ba kitang mag-hire ng napakaraming dalubhasa sa tradisyonal na medisina? Umupo ka dyan. Kung ako ay walang utang na loob, anong ginawa mo sa nakaraang 3 taon? Kaninong ospital? Li Yuan, tumigil ka na dyan. Isa ka lang empleyado, isang manggagawa. Sa magandang pananalita, ikaw ang direktor. Sa masakit na salita, isa ka lang senior na malong. Buong araw mong iniisip kung gaano kalaki ang naitulong mo sa grupo. Bakit hindi mo isipin kung gaano kalaki ang naitulong ng grupo sa iyo? Oh, alam kong galit na galit ka. Pero malinaw na malinaw sa kontrata, kahit na galit ka, wala kang magagawa. Oh, Li Yuan. Sige na, Ginoong Liu. Marami akong utang na loob. Basta gusto mo manatili sa nursing home. Ang nangyari dati, pwede bang i-write off? Hindi, Dad, hindi pwedeng i-write off. Liwan, hindi mo ba kakanselahin ang mana ko? Pero ngayon gusto mong palampasin kita. Simple lang, lumuhod ka at mag-ukod sa akin ngayon. Sumigaw ng 3 beses ng sorry. Hahatiin sa kalahati ang sahod mo mamaya. Ang presyo ng gamot para sa mga pasyenteng i-interview ay tataas ng hindi bababa sa 100 beses kung hindi. Gagawin kitang mahirap habang buhay. Liu Mei Liu Jiangguo, Yang Zhengrong, hindi mo ba iniisip na walang saysay ang kontratang ito? Kumusta? Ginong Chen, ako si Li Yuan. Sumangayon ako sa sinabi mo noong nakaraan. Pero may isang kondisyon, 500 milyon. Ano? Ginong Li, basta't sumang-ayon ka ni hindi nga 500 milyon, 5 bilyon ay wala, iaayos ko na agad. Sa totoo lang hindi mabibilang ang 500 milyon. Ano si Liu Jiangguo? Alam mo ba, ilang tao ang nagmakaawa sa akin para makita siya. Anong mayamang negosyante? Basta't kumapit ang kamay ko, mayroon ka na ng lahat. Hindi ko basta-basta ibibigay kay Liu Jiangguo ang 500 milyon na ito. Ang kontratang ito ay isang kontratang mapanakot. Ang layunin ng tawag ko. Para lang malaman mo, huwag mong subukang tratuhin ako ng ganitong bagay. Li Yuan, huwag kang masyadong mayabang. Mawawala sa iyo ang kontratang ito. Pinapakalkula ko na sa finance. Kahit na ipadala mo ang mga pasyenteng iyon para bumili ng gamot, hindi ka kumikita. Pero nasisira rin nito ang interes ng aming nursing home. At hindi mo mananalo ang kasong ito. Hayaan mong linawin ko sa iyo, kahit na magbayad ka ng 500 milyon, hindi ka pa rin magiging malaya. Maliwanag na nakasulat sa kontrata, kahit na magbitiw ka, hindi ka makakapagtrabaho sa larangang ito sa susunod na 20 taon. Kung hindi, ang mga benepisyong makukuha mo, magbabayad sa aming nursing home ng 100 beses. Ikaw, Liu Mei, sobra ka na talaga. Hindi sapat ang 500 milyon na bayad pinsala. At hindi na makakapag-practice ng medisina si Li Yuan sa buong buhay niya. Wala kang hiya. Dr. Yang, hilahin mo siya para sa akin at tanggalin siya. Sige. pigilan mo ako. Ang kontrata ni na Liu Mei at Liu Jiangguo, hindi tiyak kung sino ang mananalo o matatalo. Pero ngayon, curious na ako. Sigurado ka ba talaga na ayos lang si Huang Shoufu? Sigurado ka ba talaga? Okay ba si Huang Shoufu? Hoy, sabi ko Li Yuan, huwag kang magkunwari dito. Banggitin mo si Huang Shoufu. Ikaw ang dapat naming pasalamatan. Salamat sa pagpapagaling mo kay Huang Shoufu para sa amin. Nagpa siya si Huang Xiaoqiang na mamumuhunan ng 10 bilyon sa amin. Ang mga bilyon-bilyong pamumuhunan na ito, wala itong kinalaman sa iyo. Bilyon-bilyon sa tingin ko'y mamamatay ka na. Malapit ka nang mamatay. Li Yuan, baliw ka. Gumawa kami ng kumpletong pagsusuri sa katawan para kay Huang Shoufu. Lahat ng kanyang mga indikasyon ay napakaganda. Huwag kang magsinungaling dito. Hindi kami naniniwala ni isa. Hahaha, nakakatawa. Inalis ninyo nang walang pahintulot ang aking tray karayom na sakit. Ngayon, mukhang malusog lang si Huang Shoufu. Ito ay flashback, isang taong naghihingalo siya. At malapit ninyong mapalampas ang pinakamagandang oras ng paggamot. Kung wala ng iba, si Huang Shoufu ay magkakaroon ng problema. Gusto kong makita, paano ninyo pagtitiisan ang galit ni Huang Xiaoqiang? Hindi maganda, hindi maganda. Ano ba ang ingay na ito? Ano? Dr. Yang, lumabas muna tayo. Hayaan nating mag-usap ng maayos, sina Xiaomei at Li Yuan. Li Yuan, bata ka pa. Pag-isipan mo. Ano ba ang nangyari sa tatay ko? Bakit bigla siyang nauuhaw sa dugo? Nagpagaling ba kayo? Sasabihin ko sa inyo. Kung may mangyari man sa tatay ko, wala sa inyo ang makakabuhay. Ginoong Hang, huwag kang mag-alala. Hayaan muna nating tingnan ng doktor natin. Ano ang nangyari sa tatay ko? Yung maliit na si Ginong Huang. Ikaw ba ang nagpakain kay Huang Shoufu kanina?
Oo, bakit? Pinaghihinalaan kong ang pagkain ang nagdulot ng rejection reaction. Ginoong Huang, hindi ito problema namin. Katarantaduhan. Espesipiko akong nagtanong kung pwedeng pakainin. Sabi mo pwede. Sasabihin ko sa'yo, huwag mo akong subukang lokohin dito. Kung may mangyari man sa tatay ko, huwag ninyong isiping makakaligtas kayong sino man. At bakit hindi ko pa nakikita si Dr. Lee? Nasaan siya? Ginong Huang, inaasikaso pa ni Dr. Lee ang ibang pasyente. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko siya kaagad. Bilisan mo at umalis ka rito. Chairperson, ano na nang ngayon? Hindi ba't sinabi mong gumaling na si Huang Shoufu? Paano nangyari ito? Kung namatay man siya sa ospital natin, huwag na huwag ninyong isipin. Chairperson, sa ganitong oras, walang saysay na sisihin mo ako. Sige na, wala na akong magagawa kundi puntahan si Li Yuan. Ano? Papayag kaya siya? Mas masahol pa kayo sa hayop mag-ama pa. Tama ang sinabi ni Li Yuan. Ang nakakaalam sa kalagayan ay si Junji. Hindi siya nakipag-away sa amin, Liu. Ano ang kahihinatnan? Hindi mo ba iniisip ang kinabukasan mo? Para sa sarili ko, bakit hindi mo isipin ang sarili mo? Magtostuan ng hindi kumakain. Uminom ng parusa, tama ba? Wala akong ganong pasensya. Hintayang magising si Huang Shoufu. Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad. Huwag kang mag-alala, hindi mo aabutin ang araw na iyon. Kumusta na ang kalagayan ni Dad Huang Shoufu? Huwag kang mag-alala, maayos si Huang Shoufu. Napakagaling. Naririnig mo ba ako? Mabuti si Li Yuan at si Huang Shoufu. Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad? May sira ba sa utak nitong taong ito? Liu Jiangguo, hahayaan mong ang tangang ito ang magmana ng pamilya mong Liu. Gusto mo bang malugi? Hoy, ikaw na parang aso. Ano pa ba ang meron kundi ang pagiging matigas ang ulo? Hoy, Dean Liu. Huwag mo munang sabihin. Pakiusap mo ang chairperson na lumabas. Ano pa ang sasabihin sa ganyang klaseng tao? Bilisan mo at i-block siya sa buong network. Titingnan ko kung matigas pa rin ang ulo niya. Sige, Li Yuan, pangit nga talaga ang mga salita niya. Ganun lang talaga ang ugali niya. Hindi mo ba pinapansin? Paano naman ang mga non-compete agreement? Inisip ko kanina, walang saysay iyon. Itinuring ka na palagi ni Uncle na parang kalahating anak. Ayokong maapektuhan ka nito. Pero kailangan mo ring pangakuan si Uncle ng isang kondisyon dahil aalis ka na. Gagamutin mo lahat ng kasalukuyang sakit. Simula at katapusan. Pwede na ba ito? Bakit, Dad? Hindi ako sang-ayon dyan. Liu Mei, tumahimik ka. Liu Mei, hindi mo pa ba nakikita? Tinadaya ka ng tatay mo. Hindi talaga maayos si Huang Shoufu. Li Yuan, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Paano naman si Huang Shoufu? May problema nga talaga. Pero hindi ganoon kalala, gaya ng sinasabi mo. Bakit hindi tayo magkasundo? Birahin mo na lang. Huang Shoufu, pwede nating kalimutan ang nakaraan. Liu Jiangguo, ang mga bagay-bagay ni Liu Jiangguo hanggang ngayon, bakit ka ganoon ka-plastic? Bakit nagsisinungaling ka pa rin? Wala nang nakakaalam sa kondisyon ni Huang Shoufu nang mas mabuti kaysa sa akin. Hinugot ng walang pahintulot ang sedative needle ko. Sa buong Sea of Clouds, maliban sa akin, walang sino mang makakagamot sa kanya. Kung naging tapat ka mula pa sa simula, humingi ka sana ng tawad sa akin. Baka nga ginawa ko pa. Pero ngayon, sasabihin ko sa'yo, huwag ka nang umasa. Ha. Li Yuan, masyado kang mayabang. Ganun ka ba kasigurado? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang ayaw. Hindi, ayaw ko. Gusto kong makita kung gaano kakagaling, Tito Liu. Ikaw. Li Yuan, ikaw. Putang ina mo. Ang kapal ng mukha mong manuntok sa akin. Ikaw! Ang kapal ng mukha mong manuntok sa akin? Ikaw ano ka? Putang ina mo. Kung hindi lang dahil sa mukha ng tatay mo, hindi kita papansinin. Ngayon ayaw ko nang bigyan ng mukha ang tatay mo. Ano ka ba? Ako. Ako? Kung hindi ako umasa sa tatay mo, na gumastos sa isang peking kolehiyo para bumalik na parang returnee. Bastos ako. Ang eskwelahan na yon, hindi man lang karapat dapat magdala ng sapatos ng eskwelahan ko. Ako. Kung hindi dahil sa tatay mo, ikaw rin ay vice dean. Nagpapatakbo ng mga ospital. Ano yan? Bagay ba sa'yo? Gusto kitang awayan, sir. Mahigit 20 taon na akong hindi nananakit ng tao. Hindi na ako sanay. Li Yuan, kontento ka na ba ngayon? Paano kung sasabihin kong hindi pa sapat? Eh di sampalin mo ako ng 2 beses, Li Yuan. Naibuhos na ang dapat ibuhos. Pwede tayong mag-usap ng maayos. Pero ayaw kitang kausapin. Ikaw, Li Yuan, huwag mong isipin na kapag umalis ka, hindi ka na ang Huang Shoufu. Dr. Yang, tawagin mo na lahat ng doktor mula sa kanluran. Bigyan si Huang Shoufu ng pinakamagandang espesyal na gamot. Sige. Li Yuan, makinig ka sa akin. Hindi ko kailangan iligtas ang pinakamayamang si Huang. Kailangan ko lang siyang mabuhay sa sanitarium. Sa kasalukuyang antas ng medisina ng aming Liu's Sanatorium sapat na yon para mabuhay siya. Pagkatapos nitong lahat, kukuha ako ng 2 dosenang bilyong puhunan.
Tingnan natin kung paano kita aasikasuhin. Sige, gusto kong makita kung paano mo papanatilihin ang buhay ni Huang Shoufu. Li Yuan, araw-araw mong sinasabing maganda ang traditional na medisinang Chino. Umuunlad na ang panahon ng traditional na medisinang Chino. Ang mahalaga sa'yo, walang halaga yon sa akin. Hindi ko kailanman sinabing maganda ang medisinang Chino. Tradisyonal na medisinang Chino man o medisina mula sa kanluran, tungkol pa rin yan sa tao. Ang pagtulong sa kapwa ang mahalaga. Iba-iba ang pangangatawan ng bawat isa. May mga taong angkop sa tradisyonal na medisinang Chino. May mga taong angkop sa medisina mula sa kanluran. Nagkataon lang na angkop si Huang Shoufu sa tradisyonal na medisinang Chino. Li Yuan, masyado kang kumpiyansa. Natanggap na ni Chairperson Huang Shoufu ang abiso. Ano? Liu Jiangguo, umalis ka na dyan. Ano? Huminto ang puso. Paano nangyari yon? Sabi mo patay na ang pinakamayamang si Wang. Kaka-iniksyon lang namin ng himalang gamot. Huminto ang puso ni Huang Shoufu. Pinatay ni Liu Jiangguo ang tatay ko. Ang bayad ko, munting bulaklak. Mr. Huang, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Tatay, ikaw, Pinatay mo ang tatay ko. Sasabihin mo sa akin na huwag mag-alala. Mr. Huang, buhay pa siya at ililigtas ng Dakila. Li Yuan, Li Yuan. Dakila, nagkamali ako, Li Yuan. Dakila, iligtas mo ako. Mr. Huang, maililigtas niya ang iyong ama. Li Yuan, nakikiusap ako sa iyo. Kayong mga matatanda, huwag niyo kaming kalimutan. Iligtas mo ang tiyo mo. Nagkamali ang tiyo. Naku tatay, wag mong gawin yan. Tumayo ka. Huwag mo akong tawaging tatay. Mga hayop, kasalanan ninyong lahat to. Kilalang Chinong doktor ako. Gagawin kitang walang kwenta. Maayos ang buhay ni Li Yuan sa nursing home. Anong ginagawa nyo? Hanapin niyo siya. Gulo. Li Yuan, tulungan mo ang tiyo. Maglagay ka ng 3 kondisyon. Pangako ng tiyo, okay? Liu Jiangguo, talaga bang alam mong nagkamali ka? Alam kong nagkamali ako. Nagkamali ako. Alam mong nagkamali ka? Natatakot ka ba? Natatakot kang mawala ang lahat sa'yo? Natatakot sa paghihiganti ni Huang Shaoqiang? Kaya hindi kita tutulungan. Dr. Lee, naiintindihan ko kung hindi mo tutulungan si Liu Jiangguo. Pero tingnan mo naman ang mukha ko. Iligtas mo ang tatay ko. Basta't ang henyong doktor ay payag na kumilos. Ano ang gusto ng doktor? Ano ang ibibigay ko kay Huang Shaoqiang? Pakiusap, iligtas mo ang aking ama. Kalimutan mo na ang pera. Simula pa lang ako ang may kasalanan nito. Kaya may mangyayari sa akin. Pero may 3 kondisyon ako. Hindi ko alam kung palaging papayag si Xiao Huang. Diretsuhin mo na, kahit anong kondisyon papayag ako. Una, gusto kong ipasara mo ang sanatoryo ni Liu. Ganitong uri ng sanatoryong sakim, puro pera ng matatanda ang iniisip. Pera ng ordinaryong tao ang pinagkakakitaan. Walang medical ethics, dapat ipasara. Kahit hindi mo sabihin, walang problema. Hindi ko sila palalampasin. Pangalawa, gusto kong mag-invest si Mr. Huang sa isang ospital. Ako ang mamamahala ng buo. Hindi na kailangang magulat ng kita. Pagkatapos ng karanasang ito, parang nalaman ko, kung gusto mong magbigay lunas at magligtas ng mundo, kailangan mo pa ring nasa mataas na posisyon. Walang problema, mag-i-invest ako ng 10-10 bilyon. Kahit malugi lahat, okay lang. Ang kapangyarihan ay para mag-ipon ng kabutihan para sa pamilya. At ang pangatlo, Itong 3 taong ito gusto kong batiin si Mr. Huang. Gusto kong ang 3 taong ito ay habang buhay na ipinagbabawal sa industriyang ito. Li Yuan, kailangan bang patayin mo silang lahat? Nakalimutan mo bang pinag-aral ka ng tatay ko? Kahit na kami ang may mali, ganun ka ba kabagsik? Walang awa? Hindi ako kasing awa mo. Ikaw ang may gawa nito. kayong 3 tumahimik kayo. Kapag mas marami kang kasalanan, mas mabilis kang mamamatay. Dr. Lee, papayag ako sa lahat ng 3 kondisyon mo. Pero pwede bang bilisan mo ang paglunas sa tatay ko? Natatakot ako para sa kanya. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ayos lang ang mayaman. Sige, salamat. Tama ka. Mamaya na tayo magpagaling. Kailangan kita. Siguraduhin mong tandaan. Huwag kang magingay. Lahat ng nandito, huwag kayong kikilos. Kailangan ko ng lubos na konsentrasyon. Ang tatay mo ay simpleng barado lang sa utak. Naayos ko na sa pamamagitan ng acupuncture. Tinanggal ang bara. Magagamot. Pagkatapos ng karanasang ito, gagawing malamig ang katawan. Kung maistorbo ulit, baka hindi ko na ito ma-cure. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang magiging problema. Hindi natin pwedeng hayaan na talagang gumaling si Huang Shoufu. Dr. Yang, kailangan mong gumawa ng ingay. Basta mabigo lang ang paggamot niya, isisi ito ni Huang Shaoqiang medical malpractice din yun dahil sa pagpapalabas sa ospital, makakapagtanggol na tayo pagkatapos. Sige. Aray. Masakit ang tiyan ko. Ayos ka lang ba? Masakit ang tiyan. Ang sakit ng tiyan ko. Gago, sinasadya mong mangistorbo. Hindi po, Ginoong Hang. Masakit ang tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Ang tiyan ko.
Nagkukunwari ka pa. Iniutos ni Dr. Lee. Huwag kang kikilos. Sinadya mo yan. Ginoong Hang, wala po talaga akong kinalaman. Masakit ang tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Haha. Aray, sumasakit din ang tiyan ko. Aray. Oops, ha 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 ha. Ikaw. Nakikiusap ako. Pwede bang tumigil ka sa pagsisigaw? Oh, Ginoong Huang, sumasakit ang tiyan namin. Wala na kaming magagawa. Aray, oops. Aray. Ginoong Huang, naitusok ko na ang mga karayom. Hintayin na lang natin gumaling ang pasyente. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi na sumasakit ang tiyan mo, ano? Ngayong wala na silang nararamdamang sakit, sasampaling ko sila. Aray, tumigil ka sa paghampas. Tumigil ka, aray. Bakit pati babae hinahampas mo? Hoy, tumigil kayo sa away. Huwag mong hampasin. Hindi ako. Hindi ko yan idea. Lahat yan gawa ni Liu Jiangwo. Yung matandang gago. Pakiusap, pakawalan mo ako. Magpatuloy ka sa pagsigaw. Sumigaw ka pa ng mas malakas. Tahimik. Dr. Lee, ayos lang ba ang tatay ko? Dr. Lee, okay ba ang tatay ko? Sige, pero ayon sa pamamaraan ko, kailangan ng kombinasyon ng loob at labas. Ang reseta na ito ay inihanda ayon sa nasa itaas, at ang Chinese medicine ay kalahating oras. Tapos bibigyan kita ng magandang presyo. Siguraduhin darating ang gamot. Salamat, Dr. Lee. Halika, kunin mo ang gamot ko. Sige na. Haha. Paano naman si Din Liu? Kung nagamot ni Lin Yuan, si Huang Shoufu, tapos na tayo. Huwag kang mag-alala, may sarili akong paraan. Huang Shoufu, huwag mo akong sisihin, binigyan ako ni Dean Liu ng 500,000. Ginoong Huang, narito na ang gamot. Ginoong Lee, hindi ko nga alam kung paano kita pasasalamatan kung hindi dahil sa iyo, baka masama ang kahihinatnan. Okay lang ang maging mabait, iyon ang trabaho ng mga doktor. Hey. Hindi ito maganda. Tumigil ang puso ni Huang Shoufu. Ano? Hindi maganda ito. Huminto ang tibok ng puso ni Huang Shoufu. Ano? Ha? Huwag mo akong takutin, ha? Dr. Lee, anong nangyayari? Anong nangyari sa nurse? Hindi ko alam. Yun ang narinig ko kay Dr. Lee. Magbigay ng gamot kay Huang Shoufu. Sino ba ang mag-aakalang huminto ang puso ko kaagad pagkatapos pa inumin ng gamot? Ah, ganun ba? Ibig mong sabihin maayos pa si Huang Shoufu kanina? Huminto ang puso pagkatapos uminom ng gamot? Tama ba? Oo! Li Yuan, ano ang pinainom mo kay Huang Shoufu? Alam ko na. Wala namang maganda sa inyong Chinese Medicine Department. Kakwartahan na lang. Ngayon, patay na. Sa totoo lang, malapit nang magamot si Huang Shoufu ng aming Western Medicine Department. Kung hindi kayo nakialam, ano pang acupuncture ang kailangan? Paano nangyari ito ngayon? Ano ba talaga ang nangyayari kay Dr. Lee? Anong nangyari sa tatay ko? Mr. Huang, maayos pa ang tatay mo kanina. Ganito na ang nangyari pagkatapos uminom ng gamot ni Li Yuan. Kaya hindi makakaligtas si Li Yuan sa koneksyon. Pagdudahan mo ako, ito si Li Yuan ang nagpapakitang gilas. Anong mga halamang gamot ang sinadya mong gamitin? Kaya, naging ganito si Huang. Huwag kayong mag-alala. Titingnan ko muna kung ano ang nangyayari.
Hindi. Pinaglaruan mo ang gamot. Pinaglaruan mo ang gamot. Nagsasalita ka ng kalokohan. Nasa labas lang tayong lahat kanina. Paano namin paglalaruan ng gamot? Ji Huang, nakita mo naman mismo. Wala kaming ginawa. Espesyal na bisita si Huang Shufu sa aming nursing home. Gaano namin siya inaasahang gumaling agad? Paano namin siya mapipinsala? Lumayo ka! Halatang walang alam sa medisina. Ngayon, kapag may nangyaring masama, sa ospital namin ang sisi. Totoo bang papalitan tulad ng sabi ni Dr. Lee? Pero nakatitig lang ako kay Ate Liu Mei at sa iba. Wala silang pagkakataong dayain ito. Kaya nga ba, Dr. Lee, talaga bang sa gamot ang problema? Ang tatay ko may pag-asa pa ba? Matagal nang sinabi sa'yo ni Ikiya, Huang. Ang Western medicine lang ang angkop na lunas. Yung mga luma at pang-probinsyang reseta ng mga TCM practitioner. Swertihan lang yan. Ngayon, para makuha ang kredito sa paggamot kay Huang Shoufu, tiyak na pinalakas ni Liyuan ang dosis ng gamot ng palihim. Pinatay ang tatay mo. Oo, Ji Huang. Mild lang ang sintomas ni Ji Huang dati. Sa pamamagitan ng aming Western Medicine Department. Gagaling na sana siya. Oo, mas maayos na sana ngayon. Si Li Yuan, itong bogus na doktor, diretsyong pinatay si Huang Shoufu. Li Yuan, nagkamali talaga ako sa'yo. Dapat noon pa. Hindi ka na lang dapat na ilipat sa aming nursing home. Buhay na tao ito. Alam kong may kinikilingan ka sa aming pamilyang Liu. Pero hindi mo dapat ipamukha sa amin. At sadyang pinatay si Huang Shufu, di ba? Oo, ganun na nga. Buhay sa kapalit ng buhay. Pinatay mo ang pinakamayamang si Ji Huang. Maghanda ka sa mga kahihinatnan. Tama na, tumahimik kayong lahat. Tama na, tumigil kayong lahat. Hindi pinapansin ni Dr. Lee kung may problema man sa gamot. Basta mailigtas mo lang ang tatay ko. Pwedeng kalimutan ko ang mga bagay na ito. Pero kung may mangyari sa tatay ko ngayon, sisiguraduhin kong maparusahan ng husto ang may sala. Sino ang pumatay sa tatay ko? Ako si Huang Xiaoqiang. Nanunumpa ako. Ibubuwis niya ang buhay niya sa akin. Huwag kang mag-alala, baka may pag-asa pa ang kalagayan ng iyong ama. At ito. Napakahinala ng kalagayan ni Huang Shufu ngayon. Tumigil na ang tibok ng puso niya. Patay na. Sa madaling salita, kalahating paa na lang, nasa pintuan na ng impyerno. Ano? Tatay. Well, mula sa pananaw ng medisina, patay na ang tao si Huang Shufu ngayon. Li Yuan, ikaw ang pumatay kay Huang Shufu. Maghanda ka na lang na magbayad ng buhay. Magbayad ng buhay? Sa ngayon, ito lang ang paraan para mailigtas si Huang Shufu. Ano ang inispray niya? 13 tahi ng Ghost Gate. 13 tahi ng Ghost Gate. 13 tahi. 13 tahi ng Ghost Gate. Talaga bang kayang iligtas ni Dr. Lee ang tatay ko? Oo, pero Pero ano, basta mailigtas mo lang ang tatay ko kahit magkano, okay lang. hindi ito tungkol sa pera. Napakahirap isagawa ang 13 tahi ng Ghost Gate. Kaya kapag ginamit ko ang teknik na ito, kailangan kong maglaan ng buong focus. Hindi dapat ako maistorbo ng anuman sa labas. Dr. Lee, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangistorbo sa'yo. Halika, palabasin niyo sila. Halika, palayasin niyo sila rito. Mr. Huang, pakiusap huwag. Mr. Huang, huwag mo akong saktan. Kaya rin itong gamutin ng departamento ko ng Western Medicine. Sinabi lang ni Company Commander Li Yuan na 13 karayom. Hindi naman niya ito ginagawa-gawa, di ba? Ito ba ang 13 karayom ng Ghost Gate? Ayon sa sabi-sabi, ang pamamaraang ito ng karayom ay magkakadugtong. Isang tagapagmana lamang bawat henerasyon ang maaaring makabisado nito. Kung ganap na magamit ang 13 karayom ng Ghost Gate, kahit na pumunta ka sa impyerno, maaari kang mailigtas. Totoo ba o hindi? Ganun ba kagaling? Sino ang may pakialam? Sa madaling salita, hindi natin dapat hayaan siyang gamutin si Huang Shoufu. Kung magising si Huang Shoufu, ang pagpapalit natin ng gamot ay lubusang mabubunyag. Ano ngayon? Ang tanging paraan ngayon, hindi ko lang dapat hayaan na magising si Huang Shoufu. Ay tatay, ano ang problema mo? Ayos ka lang ba? Tatay, nako. Inaatake ako sa puso. Aray, bigyan mo ako ng gamot. Nako, sobrang sakit na. Ang sakit ay nakamamatay. Tulong mga tao. Patay na si Captain Liu. Tulong mga tao. Ay si Captain Liu. Huwag mo akong takutin, tatay. Tulong, tulong. Bilis!
Bilis, bilis. Ah. Ay, Dinlo. Kayong tatlo, maging tapat kayo sa akin. Dahil lang sa inyo, sandali, hindi ninyo ako ginamot. Tatay, papagbayarin kita. Li Yuan ang galing ng buto mo. Isa siyang pambihirang henyo sa medisina. Ngayon, bilang guro, ituturo ko sa iyo ang 13 karayom ng Ghost Gate. Tingnan mong mabuti at matuto. Sige. Tandaan mo, ang paglalagay ng palayok para tumulong sa mundo ang daan ng isang doktor. Inaasahan ng guro na pagkatapos mong matutunan ang karayom na ito, makakapagpagaling ka talaga ng may sakit. Sa halip na para sa sariling makasariling hangarin. Gumawa ng masama at pumatay. Guro, naiintindihan ko. Ang 13 tahing ito ay maaring mabuhay at mamatay. Laman at buto ng tao, mag-alis ng sakit at kasamaan. Hindi na ito babalik pa. Ang kumpletong aklat ng kasaysayan ng 13 karayom ay makakapagligtas ng buhay sa isang iglap. Huyang Nirvana. Nailigtas si Huang Shoufu. Tatay. Anong gagawin natin? Si Dad Huang Shoufu ay talagang gumaling na. Huwag kayong magpanik. Huwag magpanik. May paraan dyan. Salamat. Hoy, di na kailangan yung kabaitan ng mga doktor. Gamutin ang pasyente. Trabaho ko lang yun. Kayong tatlong mga peking doktor, muntik nang mapatay ang tatay ko. Gusto nyo lang kumita ng pera, binigyan ng gamot ang tatay ko ng basta-basta. Dinungisan pa ninyo ang pangalan ni Dr. Lee. Ipakita ninyo sa kanya ang mga kasalanan ninyo. Kung hindi dahil sa agarang aksyon ni Li Xing, talagang mapapatay ninyo ang tatay ko. Mr. Huang, hindi naman kami yon. Ngayon, mag-a-argue pa kayo tungkol sa pagpatay? Pagpatay, pera lang ang nasa isip ninyo. Hindi karapat dapat maging doktor. Ang mga damit na suot ninyo, isang kahihiyan sa profesyon ng doktor. Tatay, ayos ka lang ba? Ayos, may nangyari kay Huang Shoufu. Huwag kang doktor. Kapag naging pinakamayaman na si Huang, ano ang mangyayari? Yan ang pinatay mo. Ikaw ang mananagot sa lahat. Hoy, oo. Si Li Yuan ang gumamot niyan. Wala akong kinalaman dyan. Kahit mamatay sa kama si Huang Shoufu, hindi mo ako masisisi. Tatlo ang nakakita sa tatay ko na nagsusuka ng dugo. Masaya ka ba? Hindi si Mr. Huang nag-aalala lang kami kay Huang Shoufu. Natural lang na umaasa kami na magagamot agad ang sakit ni Huang Shoufu. Pero si Li Yuan ay naggamot ng walang taros. Anong 13 stitches? Sa tingin ko, sinadya niyang saksakin hanggang mamatay si Huang Shoufu. Gusto mo bang pumatay? Li Yuan, ano pa ang masasabi mo? May problema ba sa akupunturang ibinigay mo kay Huang Shoufu?
Napakahirap ng Ghost Gate 13 stitches. Sabi nga, iisa lang sa mundo ang bihasang nakakagawa nito kapag ginamit kayang magligtas ng buhay sa isang iglap. Kung hindi maganda ang resulta, may nangyaring mali. Lalo lang mapapabilis ang pagkamatay ng pasyente. Mukhang nalinlang tayong lahat ni Liyuan. Hindi siya tunay na tagapagmana ng 13 pin. Malaki rin ang problema sa mga tinuhog niya. Kung hindi, paano mo ipapaliwanag yun? Tama ba ang sinabi ni Dorley? 13 karayom sa Ghost Gate ang makakapagligtas ng buhay at makakabalik sa sikat ng araw. Magbabagong buhay. Huang Xiaoqiang, tumigil na sa pagtibok ang puso ng iyong ama. Gagamutin ko siya ngayon. Normal lang ang panghihina. At naubo niya ito. Ito ang pasa na nakabara sa kanyang katawan. Naubo niya ang dugo. Dugo lang ang maaaring dumaloy. Gago Liu. Nagsasabi ka pa rin ng kalokohan. Anong barado? Ang tagal ko nang nagpapatakbo ng nursing home. Hindi pa ako nakakita ng doktor na kayang magpasuka ng dugo ang pasyente. Tay, ayos ka lang ba? Pinalitan ng iyong ama ang sounder. Nasa panahon tayo ng matinding panghihina. Normal lang ito. Ngayon, maghintay na lang. Naubos ng iyong ama ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Gumaling na siya. Hindi lang iyon, ang iyong ama ay ginamot ng 13 karayom mula sa aking Ghost Gate. Hindi lang hindi babalik ang kanyang kondisyon at mapapahaba pa ang kanyang buhay ng 10 taon. Liyuan, ang galing mo namang mag-imbento. Ano pang akupuntura ang makakapagpahaba ng buhay? Bakit hindi ka na lang pumunta sa langit? Batay sa aking mahabang karanasan sa klinika, malawak ang pinsala sa mga panloob na organo ng pinakamayamang si Huang. Kaya nga ito dumudugo. Kung tama ako, siguro noong nagbuhos ng alak si Liyuan kanina, nagdulot ng panloob na pinsala kay Huang Shoufu. Pinsala sa mga lamang loob? Oo. Ang tagal ko nang nag-practice ng Western medicine. Hindi ko na mabilang ang malalaki at maliliit na operasyong nagawa ko. Sa isang sulyap ko pa lang ay alam ko na. Posible bang ang iba't ibang precision instrument ng Western medicine ay mas maganda pa kaysa sa karayom sa kanyang kamay? Mr. Hang, baka talagang delikado na ang iyong ama ngayon. Ano ang gagawin ko? Huang Xiaoqiang, naniniwala ka ba sa akin? Totally naniniwala ako sa iyo, Doktor. Sapat na ang mga salita mo. Kahit na dumating ang hari ng impyerno ngayon, hindi makukuha si Huang Shoufu. Kailangan mo lang maghintay ng payapa ngayon. Gagaling na ang iyong ama sa lalong madaling panahon. Iyong Huang, talaga bang hangal ka para maniwala sa kanya? Delikado ang kalagayan ni Huang Shoufu ngayon. Kailangan mong ilipat agad sa ibang ospital para magamot. Kung hindi, baka mamatay nga siya. Oo, kung hindi mo ililipat si Huang Shoufu sa ibang ospital, baka mamatay nga talaga si Huang Shoufu. Nasira ang mga panloob na organo ni Huang Shoufu malubhang pag-ubo ng dugo. Napakaseryoso ng kalagayan. Kung hindi ka agad magpapagamot, kahit na si Hua Tuo ang maggamot, hindi na siya maliligtas. Pero si Dr. Lee ay hindi. Ano pa ang gusto ni Ginoong Huang? Hindi mo ba nakikita ang nangyari kay Dr. Lee hanggang ngayon? Sinungaling siya. Gusto lang niyang patayin si Huang Shoufu. Kapag namatay si Huang Shoufu, walang sino man ang makakapanagot sa kanya. Eksakto. Hindi gagawin yun ni Dr. Li Lisheng. Bakit ka ba napakatanga? Papatayin niya ang tatay mo? Pinagtatanggol mo pa rin siya? Gagamitin mo ba ang buhay ng iyong ama? Narito ka ba para sugalin ang kakayahan ni Liyuan sa medisina? Hindi mangyayari iyon. Ang tatay ko ang nag-utos sa akin na pumunta kay Dr. Lee. Dr. Lee, sinabi mo hindi ka mananakit ng sino man. Tama ba? Ililigtas mo ang tatay ko. Tama ba, Dr. Lee? Xiaoqiang. Ito ang boses ni Huang Shoufu. Liyuan, nagpapanggap ka pa rin? Kailangan bang mamatay ka para masiyahan? Mr. Huang, tumigil ka na sa pagpapaliban. Patay na si Huang Shoufu. Dr. Lee, bakit hindi ko na lang dalhin ang tatay ko sa ibang ospital? Kahit papaano, hayaan mo akong mag-diagnose. Alam mo ba kung bakit siya nagdugo? Mr. Huang, wag mo na siyang kausapin. Namamatay na ang tatay mo. Sinungaling si Liyuan. Liyuan, tao ka pa ba? Kahit may galit ka sa amin, sige na. Pero hindi mo pwedeng saktan si Huang Shoufu. Buhay na tao yon, tama. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo. Ako ang nagligtas sa iyong ama. Liyuan, nagsisinungaling ka nang nakadilat ang mga mata. Hindi pa ako nakakita ng pasyenteng nagdugo ng buhay. Mr. Huang, kanina ka tinatawag ni Huang Shoufu. Hindi na pwedeng magpaliban pa, oo. Hoy, Dr. Lee, isang beses ko lang sasabihin, umalis ka dyan. kapag hindi ako umalis, Huwag mong sisihin kung magaspang ako. Putang ina mo! Tatay, Sino ang nagutos sa iyo na gumawa ng aksyon laban kay Dr. Lee? Sino ang nagutos sa iyo na gumawa ng aksyon laban kay Dr. Lee? tatay, gumaling ka na sa sakit mo. Inaasahan mo bang mamatay ako? Ay tatay, hindi yan ang ibig kong sabihin.
Si Dr. Lee ang aking walang kakayahang estudyante. Pakiusap, huwag mong tandaan ang mga masasamang tao. Hindi bale. Salamat, Dr. Lee. Sino ang nagpahintulot sa iyo na atakihin si Dr. Lee? Alam mo ba kung anong klaseng tao si Dr. Lee? Tatay, hindi ba ako din ay nag-aalala sa'yo? Nag-aalala sa akin. Kung hindi ako maliligtas ni Dr. Lee, sa buong mundo wala nang makakapagpagaling sa akin. Pero sabi nila, nag-cardiac arrest ka raw. Malapit ka nang pumunta sa pintuan ng impyerno. Cardiac arrest? Paano nangyari yon? Anong nangyari sa pagitan? Si Huang Shoufu ay talagang isang maunawaing tao. Tungkol naman sa nangyari sa pagitan, bakit hindi mo tanungin ang 3 taong ito? Kayong 3 hayop. Hoy, hindi. Huang Shoufu, pakinggan ninyo ang aming paliwanag. Wala kaming kinalaman dito. Oo, nag-aalala kami sa kaligtasan ninyo. Ngayon ay gumaling na kayo. Magtrabaho muna tayo. Tama. Ganito ba talaga ang nangyari, Dr. Lee? Huang Shoufu, noong kayo ay nasa koma, ang mga halamang gamot na inihanda ko para sa inyo, pinapalitan ng 3 ito ng ibang mga sangkap. Nagdulot ito ng cardiac arrest ninyo. At habang naghahanda ako para sa ancestral acupuncture, ito ang 3 taong ito ang nanggugulo. Kung hindi kayo sinuwerte, baka hindi ko ito naagapan ngayon. Ano? Well, kayong 3, naghahanap kayo ng kamatayan. Ginong Huang. Tawagin mo ako. Kayo, pakinggan naman ang aming paliwanag. Nag-aalala lang po kami sa kaligtasan ninyo. Pakiusap, hayaan ninyo kaming umalis. Nakikipagtalo pa, lumaban kayo hanggang kamatayan. Yeah! Dr. Lee, paniwala ako ng masasamang tao noon kaya nagkamali ako sa inyo, paumanhin. Naiintindihan ko. Salamat, Dr. Lee. Dr. Lee, pasalamat lang ba ang ibibigay ninyo? Salamat. Magpapatayo ako ng ospital para kay Dr. Lee. Well, kayo ang magbabayad nito. Ganyan talaga si Dr. Lee. Ano sa tingin mo? Dahil napaka-generoso ni Huang Shoufu, hindi na ako tatanggi. Dahil gusto mong magbukas ng ospital, may ilang kondisyon din ako. Sabi ni Dr. Lee, okay lang. Una, gusto ko ng mahigit 51% ng shares sa ospital na ito. Ang ospital na ito ay talagang para kay Dr. Lee. Walang problema yan. Ang pangalawa, lahat ng may masamang medical na etika ay hindi papayagang sumali sa ospital. Lahat ng eksperto ay dapat dumaan sa aking personal na interview at assessment. Ang mga doktor ay dapat mabait, syempre. Ang huling bagay, walang sino man ang may karapatang magtakda ng presyo. Ako lamang ang mananagot sa operasyon ng ospital. Tatay, ito. Walang utang na loob. Wala kang karapatang magsalita dito. Si Dr. Lee ay henyo sa medisina. Ang kabutiang loob ng isang doktor, kaya ko pa ring tustusan. Sige. Tungkol naman sa 3 ito, pinag-iinitan mo ako. Pwede kong kalimutan ang nakaraan, pero pinatay mo ang iba para ako'y maparatangan. Hindi mapapatawad ang kasalanang yan. Tinawagan ko na ang pulisya. Hintayin mo na lang ang parusa ng batas. May tumawag sa amin, tangkang pagpatay. Mali si Tito Lee Yuan. Nakikita mo, ang tito mo ang nagpopondo sa paaralan mo. Dahil sa tulong niya sa'yo sa loob ng maraming taon, palayain mo na ang tito mo, Lee Yuan. Dr. Lee, wala akong kinalaman dito. Ako si Lee Shenshan. Tito Pulis, ito ang 3 lalaking nagtangkang patayin ng tatay ko. Dalhin niyo na. Lee Yuan, dapat kang mamatay. Hindi kita palalampasin. Dr. Lee, wala akong kinalaman dito. Dr. Lee. Maligayang bati, maligayang bati. Talagang doktor si Dr. Lee. Ang daming talentong nakuha sa loob lang ng 1 buwan. Dr. Lee, talagang hindi mo na iniisip yon kung iisipin ang Imperial Capital Sanatorium ng tatay ko? Ikaw ay walang utang na loob na anak. Huwag mong laging banggitin ang pangalan ko sa labas kumpara kay Dr. Lee. Ano ang aking Dingzhou Sanatorium? Tatay, bakit ka nandito at si Huang Shoufu? Siyempre, narito ako para batiin ang pagbubukas ng Li Shengyi Hospital. Pakiusap, huwag mong isapuso ang sinabi ng aso kanina. Hindi ko alam kung makukuha ko ang mga eksperto mula sa Didong Sanatorium para makapag-aral kasama mo. Kahit sinong may mataas na medical na etika ay maaaring pumunta. Gaya ng inaasahan kay Dr. Lee, makita ka ngayon, talagang hindi nabigo ang reputasyon. Dr. Lee, pwede ba akong sumali sa inyo? Siyempre, pero masasabi ko sa iyo ng maaga, hindi ganun kalaki ang sahod ko rito. Aysa, hindi sila dumating para sa sahod. Gusto kong matuto mula sa iyo. Hehe, sige. Bukas ngayon ang ospital. Paano kaya ang isang pares ng inscription para kay Dr. Lee? Sige. Wow, sige.